Morning guys! Welcome to Pinay Girl Channel! And to this video ay papunta na tayo ng work. Kumusta nga ba ang buhay ko dito? Hito, minsan nagmamadali, minsan nalilate, minsan naiiwan ng bus. Ito ang ginagawa ko araw-araw kapag papasok ako sa work. Ang taong may pangarap kayang tiisin ang pagod, sakripisyo para sa pamilya. Working life here in America. Hello, this is me, Pinay Girl. Nandito na nga tayo sa bus terminal, no? Ito talaga ang buhay ko bilang commuter ng bus araw-araw na hindi marunong mag-drive dito sa Amerika. Kailangan mo talagang gumising ng maaga para maabutan mo yung bus dahil kung hindi, malilit ka talaga sa work. Kaya ito na ako, naghihintay na lang ako ng 5 or 10 minutes bago papasok sa work. Dito ako laging nakatambay kasi malapit na ako sa aking pinagtatrabahoan. Like 1 minute away na lang, lalakarin na lang ni Pinay Girl. Daming nagsasabi na kapag makarating ka ng Amerika ay mayaman ka na, gaganda na ang buhay mo. Hindi po yun ganun kadali. Kung makarating ka man ng Amerika, kailangan mo pa rin pagtrabahuan. Hindi pwede na pagdating mo ay mayaman ka na agad. Kasi dami akong nababasang comment na ang ganda-ganda ng buhay ni Pinay Girl, siguro mayaman na, kung mayaman pa lang siguro, no? Hindi na nagtatrabaho yung mga tao dito. Halos talaga dito ay nagsisikap sila sa pagtatrabaho para kumita ng pera. Katulad ko din, no, na gumising araw-araw ng maaga para papasok sa work. So kung hindi ka magtatrabaho, wala ka rin pera. Ganun ang buhay dito. Yung ibang tao kung makapagsabi na ang yaman-yaman mo na, parang alam na alam nila ang buhay dito sa Amerikano. Kung nandito lang kayo ay masasabi niyo din talaga ang aking nasasabi dahil ma-experience niyo din ang buhay kung paano kumita ng pera. Huwag po kayo basta maniwala sa mga nagbibigay ng fake news sa iyo or nakikita niyo sa mga video sa social media, no? Dahil hindi lahat totoo. Alamin mo muna kung ano talaga ang totoong buhay dito sa Amerika. Dahil meron talagang mga taong magpaka-impress lang porket nasa Amerika ay hindi nila pinapakita ang tunay na reality talaga ng buhay dito, no? Ang lagi lang nila pinapakita na nandito na sila sa Amerika, ang ganda na ng buhay nila, pero deep inside ay, ang reality talaga ay kailangan mo magtrabaho dahil lahat ng tao dito ay hindi nagpapakabuhay reyna kahit nga mayaman, no? Tingnan nyo sila, nagtatrabaho pa rin, kahit meron ng pera, kailangan pa rin magtrabaho dahil maraming bills. So, ganun din, tayong Pinay pa kaya na bago lang dito sa Amerika, hindi natin kailangan magpaka-impress na uy, nasa Amerika ako, ang taas-taas na ng level mo. Hindi. Kailangan mo talaga ipakita na ganito ka, kailangan mo pala magtrabaho. Hindi mo kailangan ikahiya ang trabaho mo. Ipakita mo sa tao na ikaw ito. So, ganun. So, ako, pinakita ko na ako ito, nagtatrabaho, hindi pala madali dito, porket may apam, ay mahiya ka na sa trabaho mo. Daming nagsasabi, ay, ba't ganun ang trabaho mo, Pinay Girl? Pwede ko mag-apply sa iba. Choice ko to. Pero kung may opportunity sa iba, ay oo, pwede naman. Bilang isang Pinay na nakatira na ngayon sa USA, Washington, maraming nagtatanong kung maganda nga ba ang buhay Amerika. Sa video na ito, papatunayan ko sa inyo kung ano nga ba ang buhay ko at trabaho ni Pinay Girl. Nandito na ako ngayon sa Filipino restaurant kung saan ako laging pumapasok, no? Akala ng iba madali ang buhay dito. Akala nyo lang yon. Pero in reality, hindi po ganyan. Dito ko naranasan ang totoong hamon ng buhay. Halos araw-araw lumalaban ka na dapat malakas ka. Simula nang dumating ako dito, pinasukan ko na ang pagiging kitchen helper dahil nakikita ko ang aking sarili na makakaya kong gawin. Daming nagsasabi na bakit ito daw ang pinasukan kong trabaho. Mostly may mga apam din sila dito. Minsan, hirap intindihin yung ibang tao. Hindi mo alam kung tama ba ang isasagot mo o mali. Akala ko totoo yung sinasabi nila na kapag makarating ka ng Amerika ay mataas na ang tingin mo sa sarili mo, yung level mo ngayon ay hindi na pareho noon. Nakadepende din pala yan sa ugali ng isang tao kapag makarating dito. Para sa akin ay normal lang, simulat nang dumating ako dito ay hindi ko kailangan mabago ang aking ugali, sarili, kung may baguhin man ako ay yung taasan ko ang aking pangarap. Sa experience ko sa trabaho, natutunan ko na hindi pala natin kailangan makigkumpara o makigcompete sa iba, lalo na kapwa natin. Kasi sa buhay, bawat isa may sariling kwento kung paano nila naabot at natupad ang kanilang pangarap.
kung naabot man nila yan, ay dapat masaya tayo sa achievement ng iba. Sa totoo lang, ayokong magkumpara sa aking sarili sa ibang tao na, uy, ang ganda ng trabaho mo, dapat mas magandang trabaho ko sa'yo. Uy, binilhan ka ng bahay ng apam mo, dapat bibilhan din ako. So, hindi dapat ganun. Kung gusto mong matupad, ay kailangan mong pagtrabahuan. Huwag mong i-pressure yung sarili mo, no? Magpakatotoo ka lang, just be yourself. Kung may pangarap ka man, pagtrabahuan mo para kung ano man ang narating mo, masasabi mo sa iba, pinagtrabahuan at pinagpaguran ko kaya natupad ko ito. Hindi gano'n kadali ang buhay dito. Sinasabi ng iba din, kapag nandito na tayo sa Amerika, pag-uwi natin sa Pilipinas, ay kailangan may bahay na, may sasakyan. Hindi po yun totoo dahil kung hindi ka magtrabaho, hindi mo yun makukuha. Kung makuha mo man yun ay hindi madali. Kailangan mo ilang taong pagtrabahuan. Ang taas kasi ng expectation ng iba na kapag nandito ka na daw, pag-uwi mo sa Pilipinas, for sure makabili ka na ng lupa, bahay, sasakyan dahil malaki daw talaga ang pera dito pag-uwi. Hindi po yun totoo. Oo, siguro yung iba nakapundar na, for good na sila sa Pilipinas at nakapag-ipon na, pero pinagsikapan din nila yan ng ilang taon. Ang ibig kong sabihin, yung sinasabi nila, kapag nakatungtong ka na daw ng Amerika ay mayaman ka na. Yun po ang ibig kong sabihin na hindi po yun totoo. Based sa aking experience sa trabaho, ang hirap pala. Yung expectation ng ibang tao ay baliktad. Minsan talaga napapagod ka sa pagtatrabaho, lalo na kapag marami kang responsibility. Minsan nagkakasakit ka dito, hindi mo maiwasan. Napakamahal pa naman magkasakit. Yung trabaho na sinasahod mo ay kulang lang yan sa sarili mo kapag ikaw ay nagkasakit. Totoo, malaki ang sahod dito, dollar ang kinikita mo kumpara sa Pilipinas. Dito ay mabago ang buhay mo, hindi ka magugutom, makakain mo yung gusto mo. Kahit mataas dito ang cost of living, makapag-ipon ka talaga kapag ikaw ay matipid. Kailangan i-budget mo yung pera mo sa pamilya mo, maging responsibility ka lang, huwag kang maluho. Iwasan mo na lang talaga na magkasakit dahil mahal po talaga dito. Maganda dito, maraming opportunity na trabaho, basta hindi ka lang mapili, kikita ka. Huwag kang maarte sa trabaho, pare-pareho lang yun. Walang diskriminasyon dito na bakit ganyan ang trabaho mo. Nasa inyo po yung kung anong trabaho na applyan mo. Laki ang chance dito na mabago ang buhay mo basta ikaw ay masipag. Itong mga kinikwento ko ay based lamang sa aking experience at reality dito. Hindi nangahulugan nagrireklamo ako sa aking trabaho. Kung ano man ang meron ako ngayon ay sobrang grateful ako at hindi ko kailangan na mag-inarte or mamili ng trabaho. Hello! Nandito na tayo sa bahay, nakauwi na pala ako. Tapos na ang aking trabaho. So, yun ang aking ginagawa sa kusina, no? Bilang kitchen helper dito sa USA. Gabi na ako nakauwi, mga 7 p.m. na dito at sinundo ako ni hubby. Every time na mag-out ako, masusundo niya ako. Pero pag papasok ako sa work, magbabas ako dahil hindi ako marunong mag-drive. So, ngayon ay nasa bahay na ako kasi nga magpapahinga na si Pinay Girl. Sobrang nakakapagod din magtrabaho bilang kitchen helper, pero yun po talaga ang buhay. Kailangan natin maranasan na hindi madali ang buhay. Porket may apam tayo ay magbuhay reyna na lang, magbuhay prinsesa. How I wish na totoo yung sinasabi nila kapag makatungtong ka ng Amerika, mayaman ka na agad. Sana nga totoo, kung ganyan pa lang sana kadali, hindi ko na kailangan magpakapagod sa trabaho, papasok araw-araw, gigising ng maaga, magbabas. Hindi ko na kailangan kung mayaman na ako. Minsan maranasan mo dito na malungkot ang buhay. Alam naman ng iba talaga kapag nasa abroad, nakakalungkot din no, na malayo sa pamilya. May mga time na gusto mo nang umuwi ng Pinas, pero iniisip mo na wala kang trabaho doon, hindi mo mabibigyan ng pangangailangan ang pamilya mo. Yun po talaga ang napakahirap gawin. Kahit gusto mo man umuwi, parang ang hirap sa sitwasyon mo no na nandito yung trabaho mo, dito ka kumikita. Kailangan mo talagang magtiis at magsakripisyo no kahit nakakapagod. Gusto mo nang mag-give up sa trabaho dahil nahihirapan ka na. Mga time na parang umiiyak ka, nakakapagod na ang ikaw lumalaban ka araw-araw pero yung ibang tao parang ang dali lang sabihin na, wow, ang ganda ng buhay mo diyan.
diyan although na hindi nila alam na grabe palang struggle mo 'no. Kaya nasasabi ko talaga sa aking sarili na mula nang dumating ako dito, yung experience ko grabe po talaga ang pinagdaanan ko 'no. Sabi ng husband ko hindi ko kailangan i-pressure yung sarili ko 'no, kung kailangan ko ng tulong ay nandiyan naman daw siya. Ako kasi gusto kong ipakita sa husband ko na kaya ko. Ayokong isipin na nandiyan siya sa tabi ko palagi. Gusto ko din maging independent, gusto ko din matulungan yung sarili ko. Siyempre ayokong umaasa palagi sa husband ko. Okay guys, I think hanggang dito na lang muna tayo dahil gusto ko ng matulog at mag-relax. So yun lang po muna sa ngayon. I think that's all for today and thank you for watching me. This is me, Pinay Girl.